Kapapasok lang, bumwelta na. Matapos palayain si Ka Eric at Badoy, kalbaryo ang haharapin ng kamera. Yan mga karibin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila, sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. Paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa, because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant and who flout the laws of the land and our constitutional rights, then our democracy is in grave danger. Mga kabayan, good news para sa kampo nila Ka Eric at Loren Badoy kasama ang kanilang legal team na si Attorney Harry Roque. Ito ay matapos ang matagumpay na ginawa nilang petisyon sa Korte Suprema kung saan pinalaya na rin kahapon sa wakas ang dalawang host ng SMNI matapos ang 7 araw na pagkakakulong sa batasang pambansa. Pero kung good news ito kila Ka Eric at Badoy, kalbaryo naman ang sasalubungin ng mga mambabatas dahil kahit pinalaya na nila ang dalawang host, hindi pa rin sila lusot sa gagawing paglilitis ng korte dahil sa mga kasong isinampa nila Ka Eric at Attorney Roque laban sa kanila. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, pinalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na nakabinbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Kasi ang habeas corpus po, yan ang binibigyan ng importansya ng hukuman. Samantala, malaking kahihiyan ngayon ang inabot ni Congressman Tam Bunting dahil nagtitrending ngayon ang pagkakalat niya ng fake news kung saan ay sinabi niya na ikinanta na ni Ka Eric at pinangalanan na niya ang kanyang source. Pero nanindigan si Ka Eric at ang kanyang abogado na walang katotohanan na may inamin siya kay Tam Bunting. So yan mga karibin natin, ano kaya ang rason, ano kaya ang motibo nitong si Congressman Tam Bunting mga karibin natin sa kanyang pagpapakalat ng fake news, no mga karibin natin. Na 'di ba nung nakarang vlog sabi niya 'di ba na pinangalanan na personal pong sinabi ni Ka Eric sa kanya kasi ayaw ni Ka Eric ng executive session mga karibin natin para pangalanan po yung yung source. Ngayon naman po mga karibin natin na mula po sa kampo ni Ka Eric mga karibyo, wala pong pinangalanan si Ka Eric at naninindigan po na hindi pa nga papangalanan yung kanyang source. So ano kaya ang motibo mga karibyo natin dito sa ginawang ito ni Congressman Tam Bunting mga karibyo natin. At doon naman po sa sinasabi ni Attorney Harry Roque mga karibyo natin na parang pinalalabas po ng Kongreso na pinalaya sila Ka Eric at Doc Badoy mga karibin natin for para daw sa Pasko, di ba? Christmas spirit mga karibin natin. Pero ang totoo mga karibin natin, pinalaya talaga sila kasi di ba pumunta nga si Attorney Harry Roque sa Supreme Court para maghain para remedyohan itong kanilang ginawang pagpapakulong dito kay Ka Eric at Doc Loren. Yan mga karibin natin. Nako, anong nangyayari sa kamera ngayon mga karibin natin? Mukhang paiba-iba, no? Yung kanilang sa bagay mga karibin natin. Ganun kasi yung amo nila paiba-iba yung yung sinasabi. Kaya sila rin mga karibin natin, ito nang ginagawa. Lilinawin ko lang po, bilang abogado ni Ka Eric, sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni Chairman Tam Bunting na sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si Ka Eric. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. I did not reveal any names. So sabi niya, may nireveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko,
Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Ito na kaya ang umpisa ng kalbaryo ng Kamara at ang pagbuwelta ng kampo nila Ka-Eric laban sa mga nagpakulong sa kanila. So yan talaga mga karibin natin, kalbaryo po talaga ito para sa kanila. Bakit po mga karibin natin? Kasi nagsisinungaling sila sa umpisa pa lang mga karibin natin hanggang dito, di ba? Sa pagpapalabas ng source ni Ka-Eric, wala naman pala. Ano po bang implication nito para sa ating lahat, mga karibin natin, no? Na sumusubaybay dito sa isyung ito. Magkakaroon po ng mga karibin natin, parang, di ba, hindi ka na magtitiwala pa sa anumang sasabihin ng Kongreso, mga karibin natin. Bakit? Kasi nagsisinungaling po sila, di ba? Isa lang po yan. Diba? Simple. Nagsisinungaling po sila. Ang tanong, bakit po sila nagsisinungaling? Yan po mga karibin natin. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. So napalaya na po sila ngayon. Nandun po ako, kasama nila ako sa kulungan nila kanina ng mga alas 5 nang lumabas po ang order na palayain sila. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, palilalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na nakabinbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Kasi ang habeas corpus po, yan ang binibigyan ng importansya ng hukuman kasi wala nang ibang karapatan na maging mas importante siguro doon sa karapatang mabuhay kung hindi ang kalayaan ng mga mamamayan. At tingin ko dahil nga doon sa desisyon ng Lincoln Ong versus Family na mainit-init pa, kakalabas lang na malinaw na bagamat merong kapangyarihan ng Kongreso na mag-cite in contempt at magpakulong, dapat ito ay sumusunod pa rin sa karapatan ng mga mamamayan to due process. Dapat bigyan ng pagkakataon na madinig at hindi po yung ginawa ng Kongreso. Mantakin nyo, si Loren Badoy kinulong dahil ang tanong, meron bang advertisers ang programa mo? Sumagot siya ng oo, sumagot siya ng hindi, o nagsisinungaling ka contempt. Ano naman kinalaman nun dun sa inquiry on fake news? Ang issue ng kung merong paid advertisements ang show niya. At si Ka-Eric nga po ay kinulong dahil doon sa hindi pagsabi ng kanyang source, no? Lilinawin ko lang po, no, bilang abogado ni Ka-Eric, sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni Chairman Tambunting na sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si Ka-Eric. Pero parang may ideya sila kasi tinignan nila yung telepono niya kung sino mga tinatawagan eh. So madali naman po makita kung sino mga tawagan. Pero hindi po nanggaling sa kanya ang pangalan na kahit sinong source. So nanindigan po siya, nagpakulong siya ng 1 linggo dahil sa kanyang karapatan na nakasaad naman po sa batas na sotulo, bakit naman niya sasayangin pa yung kanyang pribilehiyo? Pinakulong na siya ng 1 linggo. Ang tanong, anong mangyayari doon sa petisyon nila? Abay, 7 araw po silang nakulong. Hindi po maibabalik ng Kongreso yung 7 araw na pinagkait ang kanilang kalayaan. So sa akin po, may mga pagkakataon na maski ang kaso ay naging moot and academic na, ang hukuman dahil sa importansya ng issue, dahil ito po ay issue ng constitutional right, at dahil ito po pwedeng maulit na hindi dumaan sa proseso ng judicial review, yung capable of repetition but evasive of judicial review, maaari pong mag-rule pa rin ng Korte Suprema. Sana po si Speaker at ang kanyang mga tagasunod ay matuto sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi po nagtatagumpay ang mga nais na maging diktador sa Pilipinas dahil mga Pilipino, nais po natin ang demokrasya. So yan mga karibin natin, no? Na ano naman, na nabanggit na naman si Speaker mga karibin natin kasi baka makalimutan po natin na ang dahilan po kung bakit nangyayari po ito kay Ka-Eric at Doc Loren Badoy mga karibin natin. Kasi nga po, tinatanong po ni Ka-Eric mga karibin natin doon sa kanilang programa kung totoo nga bang 1.8 billion ang travel fund ni Speaker mga karibin natin. So yan mga karibin natin, eto na nga.
Butin po at nakalaya po si Ka Eric mga ka-review at na pinatunayan lang na talagang umiiral pa rin, no, ang batas dito sa ating bansa, no? At speaking po diyan sa umiiral ang batas, mga ka-review natin, no? Tama lang talaga na hindi na papasukin itong ICC. Kasi umiiral naman talaga yung batas natin dito sa Pilipinas, mga ka-review natin, di ba? Oh, yan nga po eh. Yan yung problema. Kasi umiiral naman, bakit papapasukin? No? Na-insert ko lang yan mga ka-review natin kasi parang naisip din natin na talagang meron naman talaga at umiiral na batas mga ka-review natin as long as mga ka-review natin, no, ipinaglalaban mo yung karapatan mo. Kasi kung hindi na ipinaglaban ni Ka Eric mga ka-review natin yung karapatan niya, malamang sa malamang ay kung hindi siya kumibo, no, kung walang suporta ng taong bayan din, malamang po di ba, makontrol na, di ba, ng Kongreso, House of Representative yung sitwasyon mga ka-review natin. Paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant and who flout the laws of the land and our constitutional rights, then our democracy is in grave danger. Ang aking paghingi ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tamang datos sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable, hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, So, yan mga ka-review natin putulin lang natin saglit. Dito pa lang mga ka-review natin sa pagsasalita ni Ka Eric, no, masasabi mo talagang mas lamang, no? Lamang na lamang po si Ka Eric in terms of public speaking, di ba? Ano pa ba? Sa talino, mga ka-review natin, mas lamang pa talaga si Ka Eric. Ito opinion lang po ito. Lamang po si Ka Eric dito sa mga congressman na nagpakulong sa kanya. Ano sa palagay nyo mga ka-review? Lahat naman tayo, may kanya-kanyang opinion di ba? Pero sa opinion ko po, parang, di ba, kaya nga po pinakulong mga ka-review natin kasi parang na-offend sila dito sa mga kay Ka Eric, no? Kasi napakatalino po. Pag sumagot, talagang concrete mga ka-review natin. I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at ginagamitan ka ng weight ng kapangyarihan ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto law man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan, o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami kinulong, dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit? Well, stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Story niya yon. I did not reveal any names. So sabi niya, may ni-reveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. I am standing by the Soto law. I will. So yan mga ka-review natin, ang lumalabas tuloy ngayon dito mga ka-review natin, si Congressman Tambunting na ang may source mga ka-review natin. Nako, baka tanungin po natin si Congressman, no?
kung sino po itong kanyang source at nang malaman din ng taong bayan, no, mga karibin natin. Yan, naisahan tuloy kayo ni Ka Eric, no, mga karibin natin, kasi hindi kayo marunong sumunod sa usapan eh. Dapat confidential po yung usapan ninyo, pero di ba? Diyan pa lang wala na talagang tiwala, no? Hindi na dapat pagkatiwalaan ng mga ito, mga karibin natin, sa susunod, no? Anong masasabi niyo diyan, mga karibin natin, diyan sa ginawa ni Congressman Tambunting na mayroon daw source si Ka Eric pero wala naman pala, sabi ni Ka Eric. So yan, naisahan po si Congressman Tambunting. Yan, mga karibin natin, no? At ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutang mag-subscribe kay Kabayan News PH. Yan, mga karibin natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Kabayan News PH. Maraming salamat po.